Magandang araw mga bata! Isa na namang video na punong-puno ng kaalaman ang ating pagsasaluhan. Ako si Teacher Lian at ngayon ating pag-usapan ang wastong gamit ng mga panlapi sa pagbuo ng mga salita. Ngunit bago ang lahat, atin munang alamin ang mga layunin ninyo sa pagkatuto. Sa video na ito, inaasahang matutuhan ninyo ang mga sumusunod. Una, matukoy ang iba't ibang uri ng panlapi, ang unlapi, gitlapi, hulapi, at kabilaan. Ikalawa, makabuo ng mga makabuluhang salita gamit ang mga panlapi. At ikatlo, maipamalas ang pagpapahalaga sa wastong paggamit ng mga panlapi sa pang-araw-araw na buhay. At ngayong natukoy na natin ang mga layunin sa pagkatuto, handa na ba kayong makinig? Kung handa na, tayo na at magsimula. Bago tayo lumalim sa mga uri ng panlapi, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng panlapi. Ang panlapi ay nagsisilbing pantukoy na idinaragdag sa unahan, gitna o hulihang bahagi ng salitang ugat upang makabuo ng bago at makabuluhang salita. Sa pamamagitan ng panlapi, nagbabago o mas nagiging tiyak ang kahulugan ng isang salita. Halimbawa, sa salitang hulog, maaaring magdagdag ng iba't ibang panlapi upang maging nahulog, hinulog o hulugan. Tayo ay dumako na sa mga uri ng panlapi. Mayroong 4 na uri ng mga panlapi. Una, ang unlapi. Ito ay panlapi na kinakabit sa unahang bahagi ng salitang ugat. Halimbawa, ang ma sa salitang maganda. Ikalawa, ang gitlapi na isinisingit sa gitna ng salitang ugat tulad ng sa salitang kumain. Ikatlo, ang hulapi na ikinakabit naman sa hulihang bahagi ng salitang ugat, gaya ng sa salitang gawain. At ika-4, ang kabilaan na ikinakabit naman sa unahan at hulihang bahagi ng salitang ugat. Halimbawa nito ay ang ka at an sa salitang kaibigan. Ngayon, magbigay pa tayo ng mga karagdagang halimbawa upang mas lalo ninyong maunawaan ang wastong gamit ng iba't ibang uri ng panlapi. Sa unlapi, idinaragdag ang laping nag sa salitang ugat na laba upang ito ay maging naglaba. Sa gitlapi naman, ang laping ay isiningit sa salitang ugat na kanta upang ito ay maging kumanta. Sa hulapi, ang ay ikinabit sa salitang ugat na aral upang ito ay maging aralin. At sa kabilaan naman, ikinakabit ang mga laping pag at an sa salitang ugat na usap upang ito ay maging pag-usapan. Sa bawat halimbawa, mapapansin natin kung paano binabago ng panlapi ang ideya o kahulugan na mayroon ang salitang ugat. Nauunawaan ba mga bata? Kung oo, mabuti naman kung ganoon. At dahil naiintindihan nyo na ang ating aralin, oras na para sa inyong pagsasanay. Subukan nating gamitin ang inyong mga natutuhan sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Ang panlaping an sa salitang aklatan ay isang hulapi. Magaling! Ang kasagutan ay tama. Ang kabilaang panlapi ay idinaragdag sa unahang bahagi lamang ng salitang ugat. Mahusay dahil ang sagot ay mali. Ang panlaping sa salitang umangat ay isang unlapi. Ang sagot ay tama. Ang salitang nagsayawan ay isang halimbawa ng kabilaang panlapi.
Mahusay, ang sagot ay tama. Anong panlapi ang idinaragdag sa salitang kaarawan? Magaling! Ang sagot ay kabilaang panlapi. Anong panlapi ang idinaragdag sa salitang umaraw? Tama, ito ay unlapi. Anong panlapi ang idinaragdag sa salitang kumanta? Tama, ito ay gitlapi. Anong panlapi ang idinaragdag sa salitang gawain? Mahusay, ang tamang sagot ay hulapi. Bago matapos ang ating aralin, nais kong mag-iwan sa inyo ng isang paalala. Ating pakatandaan na ang pag-aaral ng panlapi ay hindi lamang tungkol sa mekanikal na pagkakabit ng mga titik. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng ating kakayahan sa pagpapahayag ng mas malalim na kaisipan. Dahil kung ang salitang ugat ay ang katawan, ang panlapi naman ang nagsisilbing kaluluwa na nagbibigay buhay at kabuluhan sa pagbuo ng mga bagong salita. At dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay may natutuhan kayo mula sa ating leksyon ngayong araw. Huwag ninyong kalimutang i-comment sa comment section ang mga score na nakuha ninyo sa maikling pagsusulit. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, share, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Muli, ako si Teacher Lian. Salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli, paalam!